Kabanata 441. Speaking of which, medyo nakaramdam ng panghihinayang si Leona. Ano ang pinagsisisihan niya? Sa oras na iyon na sinubukan ni Karen na dalhin siya at si Mark na magkasama, hindi niya iniisip ang tungkol dito. Ang kanyang pamantayan sa pagpili ng mga kasosyo ay napakasimple. Kailangan lang niyang magustuhan ang mga ito. Gayunpaman, nang pagsamahin ni Karen ang dalawa, naramdaman ni Leona na napakabata pa ni Mark, kaya hindi niya naisip iyon. Sa kabila nito, unti-unti niyang nilapitan si Mark at naramdaman niyang isa itong napakagalang at simpleng bata. Sa partikular, noong siya ay nasa bar na nakasuot ng maskara ng pusa, hinalikan siya ni Mark. Natigilan si Leona. Noong mga oras na iyon, hindi galit ang una niyang naging reaksyon, kundi pagiging mahiyain dahil first kiss niya iyon. Pagkatapos, sa mga sumunod na araw, miss na ni Leona si Mark. Iniisip niya kung maaari niyang subukan ito sa kanya. Bagaman, si Leona ay isang taong hindi mahilig magpahayag ng kanyang nararamdaman. Hindi niya sasabihin ang mga kaisipang ito dahil siya ay isang tahimik na tao. Nanatili siyang sumabay kay Mark. Kung tutuusin, asawa niya si Lilibeth. Gayunpaman, mayroon siyang kaunting pagsisisi. Kung siya ang magkusa at mag-isip ng kaunti nang wala si Lilibeth, magiging iba kaya ang mga pangyayari ngayon. Sa kabila nito, walang panghihinayang sa mundong ito para sa kanya. Sa katunayan, walang silbi ang pagsisihan pa rin. Ang kanyang mga iniisip ay unti-unting nagbago ngunit si Mark ay hindi. Noon pa man ay tinuturing siya ni Auntie Logan. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Leona. Ayos lang basta maging masaya siya. Hindi siya tot-utol. Pagkatapos noon, hinatid ni Leona si Mark sa post-production studio. Sa katunayan, bihira si Leona. Hindi siya lalabas sa ganoong okasyon dahil hindi siya mahilig magpakita sa publiko. Gusto niyang humiga. Ang isa pa ay sobrang ganda ni Leona. Sa tuwing nagpapakita siya, nakakaakit siya ng atensyon ng iba. Hindi ito nagustuhan ni Leona, lalo na ngayong may nasa puso niya. Pagkatapos niyang makasama si Mark, mas lalong ayaw niyang tingnan ng ibang lalaki. Kung may titingin sa kanya, siya lang si Mark at Mark. Hindi kaya ng iba. Gayunpaman, nakakabagot na matutunan ang sining ng pakikipaglaban. Kinailangan niyang isama si Mark sa paglalakad. Kung hindi, naiinip siya. Nandito na tayo, Marky, sabi ni Leona. Gusto rin talagang makita ni Mark kung paano ang takbo ng kanyang pamumuhunan. Nang makarating na sila sa studio, ipinarada ni Leona ang sasakyan ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Karen. Tita Karen, sa tingin mo ba nagpadala ng mga tao si Brian sa bansa? Malungkot ang mukha ni Leona habang nagsasalita. Oo. Nagpadala na ako ng mga tao para pigilan sila pero hindi nila magawa. Naghahanda akong harapin si Brian. Please help me deal with anyone he sends. I can't let them hurt my son. Sumasakit ang ulo ni Karen. Siya ay pinalaya sa pamilya Lee. Hindi niya masyadong inisip iyon pero kanina pa niya pinapansin ang sitwasyon ni Brian. Hindi niya ito hinayaan na lumapit. Sa makatuwid, nagpa siya si Karen na harapin si Brian sa halip. Gayunpaman, masyadong tuso si Brian. 10 araw na siyang hindi nagpapakita. Maging si Karen ay hindi alam kung saan siya nagtatago. Kung hindi niya ito mahanap sa loob ng 3 araw, iisipin niyang bumalik sa bansa para protektahan kaagad si Mark. Bago iyon, kailangan niyang hilingin kay Leona na tiyakin ang kaligtasan ni Mark. Okay, I'll protect Marky. Don't worry, paniniguro ni Leona sa kanya. Nakita niya si Mark na naghihintay sa labas ng sasakyan. Dagdag pa ni Karen, you're always very reassuring. By the way, nasa tabi mo ba si Marky? No, Auntie Karen. Gusto mo bang makausap si Marky? Pagtataka ni Leona. Hindi, tinawagan ko siya kanina. May gusto akong sabihin sa'yo. Leona said, sure? Then papasukin ko muna si Marky. Nasa labas tayo ngayon. Sige. Marky, pumasok ka muna at pupuntahan kita mamaya. Magpakabait ka at huwag kang tatakbo ha. Malumanay na sabi ni Leona habang binubuksan ang pinto. Nakuha ko. Sumagot si Mark at pumunta sa post-production battleground. Isinara ni Leona ang pinto ng sasakyan bago nagtanong, Tita Karen, ano ang gusto mong sabihin sa akin?
Tinimulan ni Karen, narito ang bagay. Sa isang sasakyan na malayo kina Mark at Leona, may isang composed blonde na babae. Siya ay lalo na maganda at tumingin napaka-perpekto. Siya ay may makapal na labi, matangkad na ilong at napakarilag na asol na mga mata. Ito ang isa sa pinakamagandang mukha sa Estados Unidos. Gayunpaman, ang kanyang medyo asul na mga mata ay nakatitig sa isang tao ngayon, puno ng layuning pumatay. Tunay nga, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Mark. Ang babaeng may gintong buhok na ito, syempre, ay si Black Rose na malubhang nasugatan ni Karen. Pagkatapos ng 20 araw ng pagpapagaling, sa wakas ay nakalabas na siya sa pinsala. Hindi siya kumuha ng anumang trabahong assassin sa ngayon. Sa halip, mayroon lamang siyang trabaho na siyang sariling agenda. Iyon ay upang patayin ang anak ni Karen at pagkatapos ay patayin si Karen mismo. Ito ang pakay ni Black Rose. 2 araw na niyang sinusundan si Mark at naghahanap ng pagkakataon para salakayin siya, ngunit hindi marami dahil sa patuloy na pagprotekta sa kanya ni Leona ng palihim. Hindi naman masama ang lakas ni Leona. Taglit siyang tinitigan ni Black Rose at saka kinuha ang phone niya para magbasa ng ilang balita tungkol sa Assassin World. Biglang, nakita niya ang isang nakasulat na Blood Leopard. Isang tumataas na assassin na nagsimula lang sa kanyang karera wala pang 1 buwan ang nakalipas. Ay pumatay ng isang tao. Matagal na panahon na rin mula noong nakita niya ang isang babaeng killer sa Assassin's Sphere. Ito ay isang pambihirang balita. Kumunat ang noo ni Black Rose at napangisi. Paano maaaring ang ganitong uri ng lakas ay gumawa ng balita sa pagitan ng mga assassin? Pasimpleng hinihila nito ang kanyang hanay pababa. Gayunpaman, binasa niya ang natitira at natagpuan, ang sabi ng alingawngaw na ang Blood Leopard ay isang napakakakit-akit na babae. Mas maganda ba siya kaysa sa world no? Isa, Black Rose. Nagpatuloy ang post, sa tingin ko ay hindi. Si Black Rose ang pinakamagandang babae sa puso ko. Nang mabasa ito, napangiti si Black Rose. Masyado na siyang narinig sa kasong ito at wala itong kabuluhan. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay patuloy na nagsabi, sa palagay ko, ang Blood Leopard ay dapat na mas maganda kaysa sa itim na rosas. Pagkatapos ng lahat, gusto ko ang mga lokal na babae. Sa tingin ko, napakabangis ng Blood Leopard na maaaring palitan niya ang Black Rose at maging ang world no isa na babaeng assassin. Hindi na interesado si Black Rose na basahin ito dahil paano papalitan siya ng isang malabo at walang kwentang junior. Posible ba ito? Pinatay ni Black Rose ang phone niya at pinagpatuloy ang pagtitig kay Mark mula sa malayo. Ang isang pagkakataon ay kailangang dumating ng maaga o huli. Pumasok si Mark sa studio. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan dito at doon at maraming tao ang naruroon. Mukhang tuwang-tuwa si Mark. At least, malapit nang magkatotoo ang pelikulang pinag-investan niya. Magkano ang kikitain ng pelikulang ito para sa kanyang sarili? Napakasarap na makakuha ng daan-daang milyong dolyar sa takilya ngunit posible bang kumita siya ng 3 o 400 milyong dolyar lamang. Higit pa sa inaasahan ito ni Mark. Hoy, sino ka at paano ka papasok kung gusto mo? Tigaw ng isang miyembro ng film crew on site. Sino ang taong ito? Hindi niya ba alam na nasa studio siya? Bakit siya biglang pumasok? Isa itong tahasang pagwawalang bahala sa mga patakaran. Ako ang producer. Hindi mo ba alam iyon? Hindi rin nagalit si Mark. Nalaman niyang hindi naman masama ang kapaligiran. Ikaw ba, naghina ang miyembro ng staff na ito? Tila may isang producer na madalas nilang napapansin na nagngangalang Mark Orleans. Ito ba ang lalaki? Lahat ng mga producer ay mayaman. Bakit parang wala man lang $300 ang kaharap niya mula ulo hanggang paa? Hindi naniwala ang staff at nagtanong, ikaw ba si Mark Orleans? Oo, ako nga. At saka, pwede mo bang hilingin kay Erica na lumabas ang direktor? Sagot ni Mark. Agad na ginamit ng staff ang walkie-talkie para tanungin ang direktor, may tinatawag na Mark Orleans. Ano? Mark? Nasaan siya? May boses mula sa kabilang dulo. Pinigilan ko siya, sagot ng crew member. Ang manhid mo, siya ang producer ng pelikulang ito. Bati ni Erica sa walkie-talkie. Ha? I'm sorry. I'm so sorry. Nagmamadaling humingi ng tawad ang staff kay Mark, I'm sorry. Ayos lang. Itinaway ni Mark ang kanyang kamay. Sa oras na ito, lumabas si Erica.
Nang makita niya si Mark ay nakahinga rin siya ng maluwag. Bakit hindi mo ako pinaalam ng maaga bago ka pumunta dito? Ang araw na nagsimula ang post-production ay kaarawan din ni Sabrina. Siya ay gumanap bilang pangunahing tauhang babae ng pelikula. Kaya naman, handa na rin ang studio na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ito ay mabibilang na isang masayang okasyon. Pagkatapos ng lahat, Sabrina ay isang malaking bituin ngayon. Wala, gusto ko lang tingnan. Ngumiti si Mark. Birthday ni Sabrina ngayon. Nandito ka ba para mag-celebrate? Ang direktor ay medyo nalilito. Kung hindi, bakit biglang susulpot dito si Mark, who never cared much about the movie? Interesado ba siya sa mapang-akit na mukha ni Sabrina? Ang mga chismis na kumakalat ngayon ay maaaring magbigay ng momentum bago ipalabas ang pelikula. Hindi man lang alam ni Mark na birthday ni Sabrina. Bakit siya pumunta dito partikular na muli? Mr. Orleans, I think you can do it, pagpapalakas ng loob ni Erica. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Mark. I suggest you pick Sabrina up later and kiss her, nakangiting pagpapatuloy nito. Nagulat si Mark. Bakit gusto ni Erica na kunin niya si Sabrina at halikan? Kabanata 442. Bakit kailangan kong gawin iyan? Naguguluhan si Mark. Ano ang ibig sabihin ng direktor? Kakilala lang niya si Sabrina. Bakit niya ito hahalikan? Well, the movie's about to be released, so we have to come up with a publicity stunt. This can become a hot topic that everyone will attention to. By then, the box office will be much higher, paliwanag ni Erica. Ito ay isang paraan lamang para sa marketing. Ang pag-uudyok ng ilang kontrobersya ay bubuo ng buzz para sa pagpapalabas ng pelikula. Tiyak na hindi magiging masama ang takilya pagkatapos nito. Hindi nakahimik si Mark. I don't wanna kiss someone for your publicity stunt. Mas maganda kung maghanap ka ng iba. Naunawaan ni Mark kung ano ang ibig sabihin nito at hindi siya matutuwa na gawin ito. Wala siyang nararamdaman kay Sabrina. Kaya naman, bakit niya ito hahalikan? Kung lahat ng balita at video ay lumabas tungkol dito, hindi ba siya magiging kilala? Hindi ito naaayon sa mindset ni Mark. Hindi siya maaaring maging masyadong high profile. It's best for you to do this as a producer. You pretend to come over and celebrate her birthday. Then, kiss her once you go upstairs. I'll say hi to her. Sabrina will cooperate with you, pangungumbinsi ni Erica. Ito ay isang karaniwang pamamaraan. Ang isang halik ay hindi gaanong hinihiling. Tsaka napakagandang babae din ni Sabrina. Napakaraming tao ang gustong humalik sa kanya. Hindi na kailangan iyon, pagtanggi pa rin ni Mark. Maaaring maayos ito sa likod ng mga saradong pinto. Kung nakita man ito ni Lilibet sa balita, siguradong sobrang kawawa ang mararamdaman niya. Hindi niya ito ipahayag sa kanyang mukha ngunit alam ni Mark na siya ay magiging lubhang hindi komportable. Marami siyang nagawang hindi mapapatawad kay Lilibet kasama sina Melda, Quinay, at Queen. Ngayon, ayaw ni Mark na ipagpatuloy iyon. Dapat maging maayos ang pakikitungo niya kay Lilibet. Iyon ang tanging paraan. Isipin mo na lang. Sumakit ang ulo ni Erica. Isipin mo kung ano. Noon lang, narinig ni na Mark at Erica ang isang magandang boses. Lumingon si Mark at nakita ang magandang si Leona na papalapit na may ngiti sa kanyang mukha. Tapos na ang tawag niya sa telepono. Well, I want to do a publicity stunt to increase the popularity of the movie during the premiere, so I'm asking for the producers' cooperation to kiss the leading actress Sabrina, ani Erica. Hindi pwede, umiling si Leona. Seryoso lalo ang mukha niya at sinabi niya iyon ng walang pag-aalinlangan. Napansin niyang nagtatakang nakatingin sa kanya si Mark. She continued, may asawa na siya. Don't drag him along to hype up the movie. Umanap ka ng iba, hindi na kailangang sabihin, ito ay wala sa tanong. Paano hinayaan ni Erica si Leona na panoorin si Mark na humalik sa iba? Kung nangyari iyon, madidismaya si Leona. Sa sandaling ito, naisip niya ang paghalik sa kanya ni Mark noong isang gabi. Okay. Dahil sinabi mo, Direk Logan, mag-aayos na ako ng iba. Natigilan si Erica kung bakit napakalaki ng reaksyon ni Leona. Ito ay medyo kakaiba. Pumasok si Erica sa loob at sinabi ito kay Sabrina. Auntie Logan. Naisip ni Mark na instinctive ang reaksyon ni Leona.
Marky, gusto mong halikan si Sabrina, di ba? Humingi ng kompromiso si Leona. Kung may gusto siyang gawin, papayag siya. Kung hilingin ni Mark, agad niyang hihilingin sa isang tao na ayusin ito para sa kanya. Hindi, ayoko, umiling si Mark. Natuwa si Leona sa kaibuturan. Nakikita niya na ayaw talaga ni Mark na maging ganito. Siya ay talagang isang walang muwang na bata. Bueno, pumunta tayo sa isang lugar na may mas kakaunting tao. Humisi si Leona. Pagkatapos, pumasok na silang dalawa sa loob. Tapos na ang post-production at kaarawan ni Sabrina, kaya buhay na buhay ang atmosphere. Pagkatapos pumasok sina Mark at Leona, nakita niya ang star of the day. Si Sabrina ay napakaganda. Nakasuot siya maliit na suit at jeans na nagpapakita ng kagandahan ng isang babae. Ang mga maong ay ang pinakamahusay na paraan upang maihatid ang kaakit-akit na figure ng isang babae. Nakita ni Mark na napakahusay ni Sabrina. Ito ay isang uri ng alindog. Marky, maganda ba siya? Malumanay na ngumiti si Leona habang nagtatanong. Then, she muttered to herself, "If you're staring, that means you regret not kissing her." Hindi kasing ganda mo, Auntie Logan, seryosong sagot ni Mark. Ito ang katotohanan. Si Lilibet ang perpektong babae sa puso ni Mark. Siya ang may pinakamagandang figure. Ka-level ni Leona si Lilibet dahil flawless ang ugali ng una. Ang kanyang mukha, figure, at boses ay pawang kamangha-mangha. Sa oras na iyon, gusto ni Mark na magsuot ng maong si Leona upang ipakita ang kanyang pagkababae. Gayunpaman, hindi na niya masyadong inisip iyon ngayon. Hindi nagustuhan ni Leona ang pagpapakita ng sarili. Alam ni Mark na ngayon lang siya nagkaroon ng respeto kay Leona kaya pinigilan niya ang sarili na isipin iyon. Mas maganda ang mga katangian ni Leona sa damit na suot niya. Mark looked at her appreciatively at least, for she was very charming. Bahagyang namula ang kaakit-akit na mukha ni Leona. Napakasaya niya sa sinabi ni Mark. Ang galing niya talaga sa mga salita niya. Auntie Logan, I mean it. Ang kagandahan ni Sabrina ay hindi malapit sa iyo, patuloy ni Mark. Ito rin ang katotohanan. Hindi ka-level ni Sabrina si Auntie Logan. Bale ang itsura ng katawan ni Sabrina. Bakit? Salamat. Isang malambing na ngiti ang pinakawala ni Leona. Sa tuwing pinupuri siya ng iba, lagi siyang naiinis sa kanila. Ngunit nang purihin siya ni Mark sa parehong paraan, nakaramdam siya ng labis na kagalakan at espesyal. Nakahinga ng maluwag si Mark. Hindi angkop na pag-usapan ang paksang ito kay Leona. Ano man ang mangyari, nanatili itong magalang sa kanya. Sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay nakatayo na masyadong malapit sa isa't isa. Naisip ni Leona ang halik sa kanyang puso. Kung si Mark ay nagkaroon ng parehong intensyon tulad ng ginawa niya noong gabing iyon, hindi siya tatanggi. Sa kasamaang palad, hindi kumilos si Mark. May naramdamang pagkawala sa puso ni Leona. Ano ang dapat niyang gawin? Mas mabuting protektahan niya ito ng tahimik. Sa pag-iisip nito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Leona. Napatingin si Mark kay Sabrina na napapaligiran ng mga tao. Tiyak na kailangan niya ng isang lalaki na humalik sa kanya bilang isang pagkabansot. Pero partikular na hindi natuwa si Sabrina dahil galit na galit siya sa lalaki. Gayunpaman, sa diwa ng pagtutulungan, magagawa lamang niya ito. Gayunpaman, nang makita niyang papalapit ang lalaki, nakaramdam kaagad ng pag-aalsa si Sabrina. Tinanggihan niya siya. She shifted her pretty eyes and suddenly found Mark behind the crowd. Kinagat niya ang labi niya at tinulak siya palabas. Wala siyang gaanong nararamdaman para kay Mark, pero at least hindi siya tinanggihan nito. Sa ganoong paraan, ayos lang nahalikan niya si Mark. Kung wala pa, kukumpletuhin niya ang publicity stunt. Bigla na lang siyang lumapit at hinalikan si Mark nang walang sabi-sabi. Napatulala si Mark. Ano ba ang ginawa niya? Wow! Ito na ba ang bagong boyfriend ni Sabrina? Bakit parang hindi siya pamilyar? Kumuha ang mga larawan. Kung kukunan ng larawang ito, lalabas ito sa mga headline bukas. Why do I think she's doing it for publicity? This man is not look like Sabrina's type at all. I'm speechless. Bakit hinanap ni Sabrina itong lalaking ito para gawin iyon? Who cares? Napakaswerte ng lalaking ito. Ang lahat ng nasa eksena ay abala sa pakikipag-usap at pagkuha ng litrato.
Si Mark ay nahulog sa harap ng napakaraming tao. Bakit siya ang pinili ni Sabrina? Iniisip niya kung may gusto ba ito sa kanya. Imposible iyon. Wala siyang kinalaman sa kanya. Nang makita ito, napabuntong hininga si Leona. Ngayon lang, natuwa siya nang makitang pinupuri siya ni Mark. Ngunit ngayon ay talagang nagkusa na si Sabrina na lumapit at humalik sa kanya. Gustong pigilan ito ni Leona ngunit hindi niya magawa. Hold me in your arms. I need you to work together for the movie, sabi ni Sabrina sa mahinang boses. Napabuntong hininga si Mark at sumunod na lang sa sinabi sa kanya. The next day, the headlines of the major entertainment news were all about nang lumitaw ang rising star na si Sabrina Yolden's mysterious boyfriend. Sino ang misteryosong lalaking ito? Walang nakakaalam. Sa universidad, ang mga mag-aaral doon ay gustong-gustong makibalita sa mga ganitong balita. Matagal na ring hindi nakakarating si Mark sa campus. Halos nakalimutan na siya ng lahat sa klase. Nakaupo si Sarah sa kanyang upuan, mukhang masama ang loob. Nagpadala siya ng mensahe kay Mark ngunit hindi ito tumugon. Anong ginagawa niya? Pakiramdam niya ay wasak ang puso niya. Kung hindi dumating si Mark sa lalong madaling panahon, wala na siya sa mood na pumasok sa paaralan. Wow! Tingnan mo! Si Mark Orleans. Biglang bumangon ang isang estudyante na nagbabrowse ng balita sa klase. Hindi siya makapaniwala dahil nakita niya si Mark sa entertainment section. Hinahalikan niya si Sabrina. Talaga? Anong meron? Oo, anong meron kay Mark? Nagkumpulan ng lahat ng estudyante. Tabay takbo ni Sarah. Nang makita niya ang balita, siya ay nalilito. Ano ang nangyayari? Paano naging boyfriend ni Sabrina si Mark? Naging boyfriend ba niya ito pagkatapos ng matagal na pagkawala? Biglang nalungkot si Sarah at nawala ng pag-asa. Maganda rin ang katawan niya na mas maganda kaysa kay Sabrina. Bakit nagustuhan ni Mark si Sabrina kaysa sa sarili niya? Mas gusto ba ni Mark ang mga celebrity? Naniwala si Sarah sa sarili at nagplano ng planong maging celebrity. Hindi naman si Mark, di ba? Maaaring mayaman si Mark pero masyado siyang talo. Sa tingin ko ay hindi. Tingnan mo itong picture na ito, malabo. May kumuha ba nito mula sa 1 milya ang layo? Hindi, tiyak na hindi siya iyon. Magkamukha lang sila. Paano magkakaroon ng magandang swerte si Mark? I'm with you. Let's go. Even then, Mark's just a guy who happened to be kissed by Sabrina. Lahat ay nag-uusap tungkol dito. Kabanata 443. Akala ng mga kaklase ni Mark. Totoong may pera si Mark, ngunit hindi ito nangangahulugan na kaya niyang makuha ang interes ng isang sikat na celebrity tulad ni Sabrina. Si Mark ay isang mayamang tulala. Siya ay may mga gawa ng isang pauunan sa buong katawan. Kahit na napakaraming pera niya, minsan natalo, laging natalo. Napakalalim ng kalidad ng isang pauunan at hindi na mababago. Siya ba ang bagong boyfriend ni Sabrina? Malamang ay kamukha lang. Bulag ba kayo? Hindi ba malinaw na Mark ito? Nagsalita si Sarah. Hindi muna siya sumama sa diskusyon dahil sa painang niya kay Mark. Mas naging moody siya nang makita ang larawang ito. Ngayon, hindi na siya nakatiis nang marinig niyang sobrang inggit ang mga estudyanteng ito kay Mark. Sarah, huwag mong isipin na napakaganda mo dahil lang nakipag-ugnay ka kay Mark. Tama. Sino ka sa tingin mo? How can you be so pleased and proud of yourself after being played with Mark? May mga kaklase na hindi masaya at wala sa uri. Oh, shut up. Kayo ay basura. Hindi ako pinaglaruan ni Mark. Tsaka, kahit hindi ako sigurado sa litratong ito, hindi niyo ba masasabi kung si Mark iyon? Si Sarah ay nagngangalit, lubos na inis sa kanyang mga kaklase. Ang mga taong ito ay dapat na baliw. Umasim ang mukha ng mga estudyante sa klase. Paano sila matutuwa na pag-alitan sila ni Sarah? Kaya, lahat sila ay pinalibutan siya at naghagis ng mga puna. Paano kung si Mark? Oo, paano kung siya iyon? Hindi ako nagseselos. Sa tingin mo ba nakakapagtakang boyfriend siya ni Sabrina? Walang nakakaalam kung sino ang nakikipaglaro sa kung sino ngayon. Paano niya mapapanatili ang isang kagandahang tulad ni Sabrina sa tabi niya? Sarah, you think you're hot stuff. How dare you scold the whole class? Mark's gone. He's dropped out of the university. What are you going on about? Who's protecting you?
Nang marinig ang mga ito, sa galit ni Sarah, bulag ang mga mata mo. Mga tanga. Maasim na ubas kayo. Halatang Mark yan. Snap. Tinampal ng isang babae si Sarah at may lumabas na pulang palad sa pisngi niya. Sarah, shut the hell up, malamig na babala ng dalaga. Tinakpin ni Sarah ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at nakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagkakamali. Nangingilid ang mga luha niya sa kahihiyan habang hinihingal, nataman mo lang ba ako? Sampal. Oo. Itinapat muli ng dalaga ang palad sa mukha ni Sarah at agad na tumulo ang luha ni Sarah. Napakasakit at parang namamanhid ang mukha niya. Say something, I dare you. Nagsigawan lahat ng mga kaklase ni Sarah. Napalibot sila sa kanya. How dare you talk again about us? Tinatimad akong makipagtalo sa'yo noon pero ngayon wala na si Mark. Kapag patuloy kang nagbubuga ng kalokohan, bubugbugin kita hanggang mamatay. Tinuro ng dalaga si Sarah. Ang matinding kahihiyan ay nagpagalit kay Sarah. Ipinatong niya ang kanyang mga ngipin sa daliri ng dalaga. Ang sigaw ng dalaga sa sakit at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay para muling sampilan si Sarah. Tuwa. Dama po ang sampal sa mukha ni Sarah. Bugbugin natin ang tandang babaeng ito. Ang lakas ng loob niyang pagalitan tayong lahat. Talaga, lahat ay tinatamaan si Sarah at ang bawat isa sa kanilang mga kamay ay lumilipad sa kanyang mukha. Magulo ang buhok ni Sarah at magaang mukha habang tumatakbo palabas ng klase. Nang makarating siya sa isang lugar kung saan malinaw ang baybayin, tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol ng malakas. Napakaraming tao. Paano kaya siya makakalaban? Mark, nataman ako, sigaw ni Sarah. Kung nakita ito ni Mark, tatayo ba siya para sa kanya? Iyak ng ilog si Sarah. Gusto niyang magpadala ng mensahe kay Mark sa WhatsApp, ngunit tiyak na hindi ito tutugon. Umiiyak si Sarah habang tinitingnan ang entertainment news. Nang makita niya ang litratong naghahalikan nina Mark at Sabrina, mas lalo siyang napaluha. Mark, gusto mo ba ng mga celebrity? Kung magiging celebrity ako, magugustuhan mo ba ako? Panatag si Sarah sa sarili. Bagamat hindi partikular na maganda ang kanyang mukha, bagay din ito sa pamantayan ng isang diyosa. Dati siyang hinihinga ng modeling gig tuwing mamasyal siya sa mga lansangan. Dahil sa kanyang napakahusay na figure, naramdaman ni Sarah na hindi dapat magdulot ng problema para sa kanya ang pagiging isang sikat na tao. Nagsisi pa nga siyang hindi pumunta sa landas na ito kanina. Tsaka si Charlotte na ngayon ang namamahala sa kafe. Gayunpaman, ang pagdurusa sa kanyang mukha, sa kanyang tiyan, at sa kanyang likod ay lalong nagpaiyak kay Sarah. Habang nag-i-scroll si Quinn sa balita, nakita niya ang larawan nina Mark at Sabrina na naghahalikan. Inis na inihagis niya sa tabi ang phone niya. Ikaw piraso nang. Umupo si Quinn sa sofa habang nanlalamig ang tingin. Nagtataka siya sa sarili kung bakit ang tanga niya na ibinigay ang katawan nito sa kanya. Matapos hamupo ang pamamaga sa mukha ni Sarah, umuwi siya at nag-makeup. Pagkatapos, naghanap siya sa internet upang makita kung mayroong anumang kumpanya ng brokerage. Kung gusto niyang maging bida, syempre, susuportahan siya ng kumpanya. Kung hindi, paano siya magiging sikat? Paano siya mapapansin ni Mark? Naglabas siya ng resume at nagsama ng ilang larawan na lahat ay mga full body na larawan. Kumpiyansa si Sarah na kaya niyang magsimula bilang isang modelo at umangat sa pagiging sikat. Pagkatapos, makipagsapasaran siya sa pag-arte at pagkanta. Gagawin niya ang lahat. Pagkatapos, kapag naging bida na siya, tiyak na magugustuhan siya ni Mark. Umikit si Sarah at nakatulog, inaabangan ang mga susunod na araw. Tiyak na maaari siyang maging isang bituin. Tinamaan ng husto si Mark sa balita. Hindi niya akalain na tatalunan nito ang buong mundo. Siya ay napabuntong hininga. Kung ang pelikula ay naging isang malaking hit, siya ay nasa malalim na problema. Buti na lang at hindi siya tinawagan ni Lilibeth tungkol dito. Gayunpaman, handa si Mark na sabihin sa kanya ang totoo. Nagpadala siya ng link ng larawan na nagpapaliwanag na ito ay upang pukawin ang hype at pag-uusap tungkol sa kanyang pelikula. Maya-maya, nagpadala ng mensahe si Lilibeth na nagsasabing, "Sup, sup, sup." Nag-aalala si Mark. Nagalit ba si Lilibeth? Agad siyang nagpadala ng voice message na inuulit ang bagay na ito. Then, Lilibeth called him and said, "Hubby, I'm not happy pero hindi kita masisisi.
Gamaan ang pakiramdam ni Mark nang marinig ito at sumagot, salamat. Nasaan ka ngayon? Sa oras na ito, isinasagawa ni Lilibet ang isang trabaho na natanggap na niya. Noong una, ayaw niyang tugon sa mga mensahe nito. Pero si Mark naman, kailangan niyang sumagot. Ay, may gagawin, malabong sabi ni Lilibet. Well, ayusin mo yan. Sabihin mong mahal mo ako. Si Lilibet ay nasa seryosong mood kasabay. Nang marinig ang sinabi ni Mark, namula ang mukha niya at bumulong, I love you. Pagkababa ng telepono, tumimas ang puso ni Lilibet. Paano siya naging masunurin? Nahihiya si Lilibet pero dinala talaga siya ni Mark. So cute, niligpit niya ang phone niya. Sa ngayon, sinusubaybayan niya ang isang tao na handa niyang patayin. Kung magtagumpay siya sa pagpatay sa kanila, maaari siyang sumikat sa mundo ng assassin. Gayunpaman, biglang napatigil si Lilibet dahil may nakita siyang. Itinabi ni Mark ang kanyang telepono. Sa ngayon, gabi na. May combat lessons lang siya kay Leona. Pagod na pagod siya kaya bumalik siya para magpahinga. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, naisip niya ang paghalik kay Sabrina. Tungkol dito, wala man lang naramdaman si Mark. Bigla niyang naisip ang babaeng may maskarang pusa sa labas ng bar noong nasa Central City siya. Isang magandang halik iyon sa kanya. Noong panahong iyon, sinabi ni Duncan na siya si Leona. Pero siya ba talaga? Hindi na ito mahalaga. Nirerespeto niya si Leona sa halip. Hindi na nag-isip si Mark. Ihiga na sana siya pero biglang may kumatok sa pinto. Marky, si Leona iyon. Mabilis na bumangon si Mark at binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Leona na mukhang alerto. Tita Logan, anong meron? Tanong niya. May naalerto si Leona. Darating kaya ang mga tao ni Brian. Hindi dapat ganoon kabilis. Nalaman kong inistalk ka ni Black Rose. Malamig na sabi ni Leona. Ang kanyang pagbabantay ay nagsabi sa kanya na sila ay nanunood nitong ilang araw. Akala niya ilusyon lang iyon pero hindi. Naging mabangis din ang mga mata ni Mark. Itim na rosas. Tungkol sa oras. Pinahirapan siya ng babaeng ito. Pagkatapos ng napakaraming araw, ang lakas ng pakikipaglaban ni Mark ay lubos na bumuti. Hindi niya kayang talunin si Black Rose noon pero ngayon, nasugatan siya. Imposibleng gumaling siya ng ganoon kaga. Kung nakilala niya si Black Rose, tiyak na maghahigante siya sa pagkakataong ito. Mababaw iyan niya ang pagpapahirap na ginawa nito sa kanya noong nakaraan nilang pagkikita. Well, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Mark kay Leona. Dapat may solusyon siya. Si Leona ay isang profesional sa mga ganitong bagay kung tutuusin. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa Black Rose, ngunit ang huli ay masyadong tuso. Noon pa man ay gustong-gusto niyang sumilip sa iba at barilin sila. Ito ay isang malaking problema. Paano makakaiwas ang mga tao sa baril sa point-blank range? I just have a hunch but I don't know where she is exactly. So, for these 2 days, I decided to stay with you. Seryoso at mahigpit si Leona. Dapat niyang gawin ito. Ang Black Rose ay nakakatakot lalo na. Kung binaril si Mark, pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nako, salamat, Auntie Logan. Naantig si Mark sa kilos niya. Walang problema, matulog ka na. Ngumiti si Leona at naglabas ng bulletproof vest, sabi. Marky, isuot mo na. Tumango siya at sinuot ang bulletproof vest. Nag-aalala siya at nagtanong, pero, Auntie Logan, ikaw naman. I'll sleep on the couch. Go. You should sleep early, malumanay na sabi ni Leona. Naantig siya nang makitang napakagaling ni Leona. Kabanata 444. Sa proteksyon ni Leona, nakatulog si Mark ng mapayapa ngunit nakaramdam siya ng guilt at the same time. Paano natutulog si Leona sa sopa? Tita Logan, bakit hindi ka natutulog sa kama? Sabi ni Mark habang hinihila si Leona sa kama. Lalaki siya. Paano niya hahayaang matulog sa sopa ang babaeng nagpoprotekta sa kanya? Marky, ang higan mo. Nahirapan si Leona na ilarawan ang kanyang nararamdaman. Gusto niya talagang makausap si Mark. Kahit magkatuluyan sila, wala siyang masabi. At least, hindi siya makaramdam ng pag-iisa. Hindi pa siya nagkaroon ng ganitong pakiramdam dahil wala namang masama kung mamuhay siyang mag-isa noon.
Gayunpaman, mayroon siyang isang tao sa kanyang puso ngayon, isang taong gusto niyang makasama. Si Leona ang uri ng babae na may simpleng pag-iisip. Hindi niya ito magagawa sa lahat ng oras, ngunit kung makikita niya ang tao sa kanyang puso at malaman ang sitwasyon nito, siya ay lubos na nasisiyahan. Hindi nakatutokso sa kanya ang pagnanasa. Ang gusto niya ay intimate companionship. Hindi nagpaliwanag si Mark. Paimpol niyang hinayla si Leona at pinaupo. Napangiti si Leona. Hindi siya makatulog. Pagkatapos ng lahat, si Mark ay nasa ilalim ng relo ni Black Rose sa oras na ito. Sino ang nakakaalam kung kailan darating ang isang bala? Gayunpaman, hindi niya kayang tanggihan ang mga salita ni Mark. Wala siyang choice kundi makinig sa kanya at sa halip ay umupo sa kama, hindi natutulog. Sabi niya, sige. Marky, matulog ka na. Magiging maayos din. Nakahinga ng maluwag si Mark. Umupo siya sa sofa at pumikit. Pero hindi siya makatulog ng mahimbing sa kwarto ni Leona. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang si Leona ang nagbukas din sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa. Umisi si Leona at bumangon sa kama. Umupo siya sa tabi ni Mark. Hindi ka ba makakatulog? Natatakot ka ba? No, Auntie Logan. Bakit ang bait mo sa akin? Si Mark ay nasa ulirat. Masyadong maganda si Leona. Sa tuwing nakikita niya ito, pakiramdam ni Mark ay parang nananaginip siya. She was the perfect woman without any faults and she even cared about him so much. Ako, Leona bimdat sumagot, dahil ikaw ang aking Marky, kaya kailangan kong maging mabuti sa iyo. Natouch si Mark kaya sumakit ang ilong niya. Hindi niya maiwasang yakapin si Leona. Salamat, hindi niya akalaing may nagmula sa yakap niya. Gusto lang niya itong pasalamatan at igalang. Thank me for what? Matulog ka na, gabi na. O wala ka ng energy bukas? Tumanggaw si Mark bilang tugon. Pinitawan niya si Leona at saka natulog. Umupo si Leona sa tabi niya. Nakatulog si Mark na nakasandaw sa kanyang binti at napakalambing niya na hindi masabi. Matulog kang mabuti at matamis na panaginip. Samantala, nakita ni Black Rose ang lahat mula sa malayo. Natatakot siya lalo na kay Leona. Maganda ang laban ni Leona noong nakaraan. Naisip ni Black Rose na baka mas makapangyarihan ang babaeng ito kaysa sa kanya. Paano kaya pinoprotektahan ni Leona si Mark ng mahigpit? Ano ang dapat niyang gawin? Isang nakakatakot na tingin ang pinakawala ni Black Rose mula sa maganda niyang asul na mga mata. Taglit niyang tinitigan ang mga ito at pakiramdam niya ay wala na siyang pagkakataong kumilos. Kumunat ang noo niya at handa nang magpahinga. Tumayo siya. Siya ay may namumukod tanging figure dahil hindi siya katulad ng karaniwang babae sa Estados Unidos. Ang kanyang mga kurba ay lubhang perpekto. Siya ay isang rosas na nagpapalaway sa mga tao ngunit nanginginig sa takot. Itinaway niya ang mahahabang binti at nagpahinga. Bigla siyang sumimangot. May narinig siyang ingay. Boom! Isang bala ang nanggaling sa kung saan. Matagal nang naging alerto si Black Rose. Nag-squat siya para iwasan ito. Nakakatakot ang ekspresyon niya. May nagtangkabang pumatay sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pagiging alerto niya ngayon, baka nabaril na siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya at pumunta sa bintana. Sa sandaling tumangala siya, isang bala ang tumama sa kanya. Tama, si Lilibet ang nagpaputok. Nang umalis na si Lilibet para maghanda para sa sarili niyang trabaho, naabutan niyang dumaan si Black Rose. Agad niyang binitawan ang gawaing nasa kamay at sinundan si Black Rose mula sa malayo. Pagkatapos, pumunta siya sa isang gusali sa tapat ng tinitirhan ni Black Rose. Masyadong malapit ang lugar na ito sa Hotel Luna. Bigla niyang nalaman ang iniisip ni Black Rose. Papatayin niya si Mark. Paano papayag si Lilibet? Kailangan niyang patayin si Black Rose. Kung hindi, nasa panganib si Mark. Natutunan lang ni Lilibet kung paano gamitin ang sniper, kaya hindi siya sanay. Gayunpaman, nadama niya na ang talento at kalmado ay ang pinakamahusay na sandata ng isang mamamatay tao. Kaya niyang patayin mag-isa si Black Rose. Inailan niya ang gatilyo at nagpaputok ng bala. Bang! Sa kabila nito, hindi niya nataman si Black Rose. Hindi nagmamadali si Lilibet. Tingin sa kanyang kaalaman na kahit nasa malayo siya ay narinig pa rin ni Leona na sobrang sensitive ang mga galaw na ito. Tinaas niya ang kanyang kilay at tumingin kay Mark na mahimbing na natutulog sa kanyang condom gun.
Malumanay niyang sinabi, Marky, matulog ka na. Patanjin ako. Marahan niyang ginalaw ang kanyang katawan para mapahiga si Mark sa sopa. Matapos siyang takpan ng kumot, pumunta siya sa bintana at naglabas ng isang pares ng matataas na kalibre ng binocular. Taglit siyang tumitig sa isang lugar. Out of nowhere, she found na may mga sparks sa malapit. Agad na inilipat ni Leona ang binocular upang tingnan ang pinanggalingan at dahan-dahang nag-zoom in hanggang sa malabo niyang makita ang isang side profile sa sulok. Ang kakulangan ng karanasan ni Lilibet ay naglantad sa kanya. Lilibet, bakit siya nandito? Nagulat si Leona lalo na. Paanong gumagamit si Lilibet ng sniper? Posible ba ito? Biglang may naisip si Leona. Assassin ba si Lilibet? Hindi dapat ganito. Paano siya ding isang mamamatay tao? Nang mapansin ni Leona na itinuro ni Lilibet ang dulo ng sniper sa isang tiyak na direksyon. Biglang napagtanto ni Leona na malamang si Lilibet ang nakatuklas ng Black Rose at nagtangkang pumatay sa kanya. Lilibet, you're really one of a kind. No wonder na magustuhan ka ni Marky. Pero wala ka pang sapat na karanasan. Sa ganitong paraan, malapit ka nang mahanap ni Black Rose. Kung hindi mo siya matagumpay na matumbok. Sa mga susunod na pagkakataon, malalantad na ang posisyon mo. Kailangan mong baguhin, bulong ni Leona sa sarili. Nilinggan niya si Mark na natutulog. Pagkatapos, tahimik siyang lumabas at lumapit sa pinto. Tabay upo din ni Bettina sa kwarto sa labas at narinig ang ingay. Director Logan, ano? Lumapit si Bettina. Siya si Lilibet at Black Rose, sabi ni Leona. Natigilan din si Bettina kaagad. Paano kaya? Hindi si Lilibet. Lilibet has the genes to be an assassin, so she has the potential to be the best, paglilinaw ni Leona. Gusto mo bang sabihin ito kay Young Master? Tanong ni Bettina. Not now. Sa itsura nito, malamang hindi niya alam. Hintayin na lang natin si Lilibet na magsabi sa kanya noon. Ngayon, kailangan mo lang protektahan si Marky. Tutulungan ko si Lilibet kung hindi ay mamatay siya. Hindi naman minamalas ni Leona si Lilibet. Sa madaling salita, ngayon lang nahawakan ni Lilibet ang sarangang ito, paano siya magiging kalaban ni Black Rose. Kahit na siya ay napakatalino, si Black Rose ay nakapag-hairy bilang no. Isa na babaeng mamamatay tao sa nakalipas na ilang taon. Ang talento niyang ito ay hindi dapat maliitin. Kung may sapat na oras si Lilibet, hindi magiging big deal na lampasan ang Black Rose. Ang punto ay wala siyang oras. Sige, obligado si Bettina. Agad siyang naglakad papunta sa pinto ng kwarto ni Mark, tinulak ang pinto at pumasok. Pumunta si Leona sa isang cabinet at naglabas ng isang box. Bang! Boom! Sumasakit ang eardrums ni Lilibet. Tumama ang bala sa pader sa tabi niya. Halos mabingi ito. Karapat-dapat si Black Rose na maging no. Isang assassin. Mabilis ang kanyang reflexes kaya hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang pinagtataguan. Matapos magpaputok ng isang beses si Lilibet, walang tugon mula sa kabilang panig. Nagulat si Lilibet. Hindi niya siya binaril pero walang gumagalaw bigla. Ang kanyang kalaban ay inaakit siya o naghahanap ng isang mas mahusay na lugar upang harapin siya ng isang nakamamatay na suntok. Agad na lumipat ng pwesto si Lilibet ngunit isang bala ang nagmula sa isang anggulong lampas sa inaasahan ni Lilibet at tumama sa kanyang balikat. Sa isang iglap ay bumagsak si Lilibet sa lupa. Puno ng malamig na pawis ang mukha niya at mapatla ang labi. Itinagilid niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang balikat. Pakiramdam ko ay tinaga ng bala ang isang piraso nito. Ang dugo ay umaagos ng ganoon na lamang. Huminga ng malalim si Lilibet at kinontrol ang pintig ng puso. Kailangan niyang baguhin ang kanyang posisyon kaagad. Habang siya ay gumagalaw, isang bala ang muling lumabas at tumama sa dingding na may isang bomb. Pinasag nito ang mga bato sa dingding. Napahigi si Lilibet sa lupa at tumalsik ng dugo. Nanginginig ang mga labi ni Lilibet. Halos himatayan siya sa sakit. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa damyugo ito. Ang sakit ay nagpakawala ng kaunti. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Siya ay magiging no. Isa. Sa kabilang banda, puno ng panunuya ang mukha ni Black Rose. Basura pala siya. No wonder napakawalang kwenta niya. Sa lugar na tinitigan niya ay bigla niyang nakita si Lilibet na nagtaas ng ulo, naisip ni Black Rose na masyado siyang walang kwenta at tulala. How dare she lumapit para patayin siya?
Ngumisi siya at sinabing, "Go to hell, playtime's over." Nang muli niyang hatakin ang gatilyo, may isa pang nagpaputok ng isa pang maapoy na bala. Kabanata 445. Kumpiyansa si Black Rose na maaaring pumutok ang putok na ito sa ulo ng taong nang ahas na pumatay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamahusay na assassin sa mundo. Gayunpaman, nang lumabas ang bala at nakatutok sa ulo, hindi maipaliwanag na walang dugo. Agad na lamig ang magandang asul na mata ni Black Rose. Maaari ba itong pain? Boom! Isang bala ang nanggaling sa ibang lugar at muntik nang tumama kay Black Rose. Sabay iwas niya. Inis kanya ang iba pang mga lugar gamit ang kanyang alertong mga mata. Ito ay isang shot mula sa ibang direksyon. May katulong ba? Sino sila? Ang tahimik dito. Nang matuklasan ng sugatang si Lilibet ang putok na ito, agad niyang hinanap ang pinanggalingan nito ngunit hindi niya makita kung saan ito nanggaling. Kung sino ang bumaril nito ay isang master. Boom! Muling nagpaputok ng bala at muntik din itong tumama kay Black Rose. Alam na noon ni Black Rose kung sino iyon. Leona. Dahil kasalukuyang wala si Karen sa bansa, si Leona lang ang may ganoong lakas. Niwalis ni Black Rose ang kanyang paligid gamit ang kanyang asul na mga mata at ngumuso siya. Wala nang putok ng baril sa lugar na ito. Ikayatin pa lang ni Lilibet si Black Rose na lumaban kaya muli siyang bumaril pagkatapos noon. She could not give herself the chance pero biglang may ibang tao sa eksena. Hindi ito ang naisip ni Lilibet. Ilang minutong tahimik ang lugar na ito. Hindi alam ni Lilibet ang nangyayari. Titingin na sana siya pero biglang nag-vibrate ang phone niya. Sa pagtitiis ng matinding sakit sa kanyang balikat, inilabas niya ang kanyang telepono at nakitang ito ay isang tawag mula sa isang kakaibang numero. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. "Kamusta?" "Ako na, Leona." Umalis na si Black Rose. Boses iyon mula sa telepono. Nakahinga ng maluwag si Lilibet at sinabing, "Manam, salamat. You must be injured. Hintayin mo ako dyan. Pupuntahan kita," dagdag ni Leona. "Sige," sabi ni Lilibet. Pagkababa ng telepono, sa wakas ay nakapagpahinga na si Lilibet. Hindi niya akalain na matatalo siya ng husto sa ganoong paghaharap kay Black Rose sa unang pagkakataon. Malaki pa rin ang pagitan ni Lilibet at Black Rose. Medyo nadismaya si Lilibet. Maya-maya, nakita niyang sumulpot si Leona na may dalang briefcase. Mabilis na napatayo si Lilibet ngunit ang sakit ng kanyang braso ay nagpamanhid sa kanyang kalahati ng kanyang katawan. Yumuko si Leona at naglabas ng ilang gamit. "Huwag kang gagalaw. Ako na bahala sa'yo." Tinuloy ni Leona ang pagtanggal ng damit ni Lilibet. May nakagulat na sugat sa balikat niya. Pumikit si Lilibet. Si Leona ay mas mahusay sa espesyalidad na ito kaysa sa isang doktor kaya mabilis niyang hinarap ang sugat. Pagkatapos, hindi na nakaramdam ng sakit si Lilibet. "Kailan ka nagsimula?" tanong ni Leona habang inaasikaso ang mga sugat ni Lilibet. Natulala si Lilibet sa hindi malay. "Kailan ka nagsimula bilang isang assassin?" Paglilinaw ni Leona. "Kamakailan lamang." Bumaba ang tingin ni Lilibet na parang bata na nagkamali. Kahit na si Leona ay mas matanda lamang sa kanya ng ilang taon, tinawag siyang auntie ni Mark. Iginagalang din siya ni Lilibet mula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Handa ka na bang magpatuloy?" tanong ulit ni Leona. Matigas na sagot ni Lilibet. Ang pag-urong na ito ay hindi kayang pigilan si Lilibet. Kahit nasugatan siya, hindi mahalaga. Kailangang ituloy ni Lilibet. Sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa buhay ng assassin, maaari siyang lumaki. "Pag ginawa mo, papatayin mo si Karen, tama ba ako?" Napatingin si Leona kay Lilibet. Bakit gagawin ito ni Lilibet kung hindi? Siguradong gusto niyang pagbutihin ang sarili niya. Ibinaba ni Lilibet ang kanyang ulo at bumulong, "Ako. Pinatay niya ang aking ama, kaya ako." "Let's drop it. But you have to know na ang taong papatayin mo ay ang nanay ni Marky," paalala ni Leona sa kanya. "Alam na alam ko iyon." Itinaas ni Lilibet ang kanyang ulo, puno ng dalamhati ang kanyang mga mata. Ito ay dahil si Mark ay ang kanyang pagkabata syota kaya si Lilibet ay nahuli sa isang gusot na web ng paghihirap. Kung si Karen ay walang tao at walang kinalaman sa Mark, gaano ka-Jose iyon? Pagkatapos, maaari siyang kumilos ng walang anumang pagsasaalang-alang. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya.
Kung talagang pinatay niya si Karen, ano ang gagawin ni Mark? Si Lilibet ay hindi natatakot sa kamatayan ngayon. Ang kinatatakutan niya ay ang maging kaaway ni Mark. Mas malulungkot at masasaktan siya kung ganoon. Well, basta alam mo. Ipinagpatuloy ni Leona ang pag-aalaga sa sugat ni Lilibet. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag hayaang madikit ang sugat sa tubig sa mga susunod na araw. Okay. Thanks. But please don't tell Mark I'm an assassin, pakiusap ni Lilibet sabay hawak sa kamay ni Leona. Bakit hindi? Pagtataka ni Leona. Hindi ko kasi pwedeng ipaalam sa kanya ang ginagawa ko, Lilibet said out of heartbreak. Tumingin si Leona sa kanya ng ilang segundo at sinabing, well, you may tell him yourself. Can you walk? Oo, pero gusto kong manatili sandali. I'm afraid that's not possible. Malapit pa naman ang Black Rose. Lumingon ang napakarilag na mga mata ni Leona sa isang lugar malapit sa kanya. Ang Black Rose ay parang isang piraso ng flypaper na hindi maitatapon. Tinulungan ni Leona si Lilibet na tumayo. Matapos ilabas si Lilibet dito, nakita ni Black Rose na may mali at agad na umalis. Hindi naging madali ang pakikitungo sa gayong mapagbantay na babae. Bumaba na sila. Lilibet, mas mabuting humanap ka ng mapagpahingahan ng ilang araw, mungkahi ni Leona. Please protect my husband. Gusto kong magtrabaho. Oo, hindi pa kumpleto ang trabaho ni Lilibet. Mayroon pa siyang isang tao na papatayin. Pagkatapos nilang tapusin, pansamantalang hihinto siya sa pagtanggap ng mga trabaho at pag-uusapan ito pagkatapos malis ang Black Rose. Kung hindi, hindi siya kailanman makakatiyak. Siyempre naman. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Tiyak na gagawin ito ni Leona. Salamat, sabi ni Lilibet. Mark, siya ba? Siya ay natutulog ngunit maaari kang pumunta at makita siya, Leona pointed out. Hindi, ang sakit ng balikat ko ngayon. Hindi maganda na makita ko siya. Umiling si Lilibet. Hindi niya kayang makita si Mark sa ganitong estado. Kung hindi, paano niya ipapaliwanag? Tumango si Leona bilang pagsang-ayon. Napatingin si Lilibet sa Hotel Luna sa di kalayuan at umikot siya para umalis. Kanina pa siya tinatitigan ni Leona. Mamantong hininga siya at bumalik na bitbit ang briefcase. Sa pagkakataong ito, dapat matrigger ang Black Rose na magmadali sa pagpatay kay Mark. Inula ni Leona na may magagawa siya sa loob ng ilang araw. Kailangan lang siyang bantayan ni Leona. Pagbalik niya sa hotel, nakahinga ng maluwag si Bettina. Maayos naman si Leona. Ngayon pa lang, nasabi na ni Bettina kung gaano ito kadelikado sa mga putok ng baril. Ayos lang ba si Lilibet? Lumapit si Bettina at nagtanong. Nasugatan siya ngunit hindi ito malaking bagay, sagot ni Leona. Paano ang Black Rose? Siya ay tumakbo palayo. Napakatalino ng babaeng iyon, wika ni Leona habang nakatingin sa labas. Bahagyang nag-alala si Bettina. Ang Black Rose ay ang no. Isang assassin pagkatapos ng lahat. Pumunta ka na at magpahinga. Nandito ako para bantayan si Marky. Marahang itinulak ni Leona ang pinto at pumasok sa loob. Imbing pa rin ang tulog ni Mark. Isinara niya ang pinto at iniligpit ang briefcase. Pagkatapos nun, pumunta siya sa sofa at umupo. Pinuhat niya si Mark at inilagay sa kondongan niya. Para siyang nananaginip ng matamis. Napahilamos siya sa mukha at hinawakan si Leona sa kanyang mga braso. Magiliw nang umiti si Leona at sinabing, matulog ka ng maayos. Ayos lang. Pagkatapos, pumikit si Leona. Nang magising si Mark kinaumagahan, naramdaman niyang may matamis siyang panaginip na ayaw niyang magising. Gayunpaman, wala si Leona sa sofa. Naririnig niya ang boses nito. Tumatawag siya sa balcony. Sa katunayan, kaninang umaga, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Tumawag ang kumpanya at sinabing may mali. Kailangang bumalik ni Leona sa Central City at ayusin ito ngunit sinabi niyang wala na siyang oras. Kailangan niyang lumayo kay Mark para protektahan siya. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, kahit ano pa sila, kailangan nilang isantabi. Gayunpaman, narinig ito ni Mark at alam niyang may hindi magandang nangyari sa kumpanya ni Leona. Kaya naman, inisip niya kung makakabalik ba sila ni Leona sa Central City ng magkasama. Ibinaba na ni Leona ang telepono at lumingon para makita si Mark sa kanyang pagtataka. Sa totoo lang, si Mark ang nagulat. Nakita niyang basang-basa ang damit ni Leona.
Naglalaway siya sa kondonggan niya noong nakatulog siya kagabi. Auntie Logan. Bakit hindi tayo pumunta sa Central City? Nagmungkahi si Mark. What for? Buti naman at ligtas dito. Humiti ng matamis si Lona. Pero there's something wrong with your company. Matagal na rin akong hindi nakakapunta sa Central City. Just take it as a vacation, katwiran ni Mark habang naglalakad. Labis na naantig si Leona sa kanyang pagsasaalang-alang. Masyado niyang inisip ang sarili niya. Auntie Logan, gusto mo bang pumunta sa Central City? Marky, nakaramdam si Leona ng init sa kanyang dibdib nang mahawakan siya. Narinig ni Mark ang kanyang tawag kaya nagpa siya siyang sumama sa kanya sa Central City. Paano siya tatanggihan ni Leona? Kung iisipin, kung pupunta sila sa Central City, mas mapoprotektahan ni Leona si Mark. Pagkatapos ng lahat, ang Central City ay palaging batayan ng kanyang pag-unlad. Mahuhuli nito si Black Rose na kanina pa naghihintay dito. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag bigla silang lumipat sa Central City? Naisip ito ni Leona at sumang-ayon, sure, let's go. Ngumiti si Mark at sinabing, Tita Logan, kahapon. Wala lang, pagpapalis dito ni Leona habang hinahaplos ang ulo ni Mark. Are you hungry? I'll fix some breakfast for you. Pupunta tayo sa Central City pagkatapos nito. Forget what they doing, keep on doing that.